Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Magandang araw mga kabunyog. Ngayon ay may mainit na balitang siguradong ikakagulat ng marami, lalo na ng pamilyang Villar. Isang malaking sampalito sa mga Villar dahil sa desisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magpatayo ng bagong power supply sa probinsya ng Siquijor. Bakit? Dahil itong lugar na ito, mga kabunyog, ay matagal ng sakop ng kumpanya ng pamilya Villar, ang SIPCOR, na siyang matagal nang nagmumonopolyo at nagpo-provide ng kuryente sa nasabing lugar. Ngayon, tila tapos na ang maliligayang araw ng SIPCOR. Hindi na nila basta-basta hawak sa liig ang mga taga-Siquijor pagdating sa presyo at serbisyo ng kuryente. Marami kasing reklamo noon ang lumabas laban sa kumpanya. Gaya ng mataas na singil sa kuryente, madalas na brownout, at kakulangan ng malinaw na aksyon para pagandahin ang serbisyo. Ngayon, pumasok ang administrasyon ni Marcos Jr. at nagbigay ng bagong pag-asa sa mga residente ng Siquijor. Ang plano ng gobyerno ay magpatayo ng mas modernong power supply na hindi naaasa sa SIPCOR, kundi mas nakatuon sa mas murang singil, mas maayos na serbisyo, at mas malinaw na accountability sa mga tao, para bang sinasabi ni Marcos Jr. Sa mga Villar, hindi niya na pwedeng paglaruan ang bayan, panahon na para sa patas at abot kayang kuryente, at syempre, alam naman natin kung gaano kalakas ang impluensya ng pamilyang Villar sa politika at negosyo. Pero sa galaw na ito ng Pangulo, malinaw na hindi siya basta nagpapaapekto sa mga malalaking negosyante. Mas pinipili niyang pumanig sa mga ordinaryong Pilipino na matagal nang nagdurusa sa taas ng singil at bulok na serbisyo. Kaya naman, malaking tanong ngayon mga kabunyog, paano kaya tatanggapin ng pamilyang Villar ang dagok na ito? Lalaban ba sila? O magpapakumbaba at magbabago ng sistema? Anyway mga kabunyog, para po bigyan ng mukha ang balitang ito, heto mga kabunyog, panoorin po natin itong balita. Other news, President Marcos leads a ceremonial switch-on of new power plants in Siquijor, providing much-needed supply in the crisis-hit province. The three new facilities were fast-tracked after the Energy Regulatory Commission revoked the authority to operate of Siquijor Island Power Corporation, or SIPCOR, due to multiple violations that saw the province with hours-long blackouts. The president says the move is aimed at providing reliable power to households and businesses in the island province. Mabuti naman at na dito sa ating pagbalik dito sa Siquijor ay magagarantiyan na natin na ang kuryente dito sa Siquijor ay sobra-sobra na ang supply. Dahil kung ang demand ng Siquijor is 11 point something, 9 megawatts, 17 ang supply natin. Yes, I saw the 17 na ang supply natin, kaya hindi masobra, hindi na talaga magkukulang. At nakita na natin yung brownout, malaki nang binawas, kaunti na lang talaga. Siguro sa mga system na problema. Pero sa supply ay maayos na. Ang ginawa kasi namin dito, kung maalala ninyo, nung last time ako pumunta rito, nagpakuha tayo ng generator galing pa sa Palawan at sa we got also from Camote, di ba? Camote. Palawan na sir, and later sige, yun lamang pagka-alis namin, na-report sa amin na almost immediately yung isang generator ng SIPCOR nag-down, kaya brownout na naman. Kaya ang remedyo tayo at kagaya ng briefing sa atin ay kung saan kinuha ang mga generator para buuhin ang power supply dito sa Siquijor. We had to take over the operations of SIPCOR for the simple reason that wala tayong nakikitang improvement doon sa kanilang pag-provide ng supply ng kuryente. Kaya ganun ang nangyari. So the NEA and the ERC get together, pinagtrabahuan together, of course, under the Department of Energy, ay trinabaho nila para sila na, ang Proselco na magpatakbo. At after that,
tutuloy-tuloy na natin and we'll see that magiging mas maganda na ang serbisyo ng pag-provide ng kuryente. Malakas na ang loob ko na i-proclaim na buo na ang supply ng kuryente dito sa Siquijor at tinake over na ng gobyerno at ng Proselco, ng local cooperative ang operations na ito para matiyak na kung anong pangangailangan pa ay mailalagay natin at mabibigay natin. Ang mga kabunyog, narinig at napanood po natin ang buong balita. At mismong si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na po ang nagsabi na papalitan na ang SIPCOR ng isang bagong kumpanya na siyang magbibigay ng mas maayos, mas mura, at mas maaasahang kuryente para sa mga taga-Siquijor. Isipin ninyo, mga kabunyog, sa loob ng maraming taon, halos hawak sa liig ng SIPCOR ang mga residente ng lugar. Mataas ang singil, palaging may brownout, at tila walang accountability kung bakit bulok ang serbisyo. Pero ngayong pumasok ang Administrasyong Marcos, tila may pagbabago ng paparating, at hindi lang ito simpleng desisyon sa negosyo, mga kabunyog. Kung titignan natin, malinaw na pagbabanggaan na ito ng interes, hindi lang laban sa pamilyang Villar na may-ari ng SIPCOR, kundi pati na rin sa ilang mga kaalyado nila sa politika. Kung maaalala ninyo, sa SONA mismo ni Marcos Jr., binanggit niya na paimbestigahan ang nasa likod ng mahinang serbisyo ng tubig sa bansa. At sino ba ang isa sa pinakamalalaking kumpanya sa sektor na iyon? Hindi ba't kilala rin ang mga Villar sa larangan ng water services? Kaya parang sinasabi ng Pangulo, tama na ang pagsasamantala sa mga Pilipino. Panahon na para unahin ang interes ng taong bayan bago ang interes ng mga malalaking negosyante. Pero hindi lang iyan, mga kabunyog. Sa galaw na ito, parang may lumalabas na mensahe rin mula kay Marcos Jr. Handa siyang banggain ang kahit sinong pamilyang makapangyarihan, kahit pa konektado sila sa malalaking pangalan sa politika, gaya ng mga Duterte at Villar. Kaya ngayon, malaking tanong, papayag ba ang mga Villar na mawala sa kanila ang kontrol sa Siquijor? Mananahimik lang ba sila o lalaban sila gamit ang kanilang koneksyon sa politika at negosyo? At kung lumaban sila, paano naman kaya ito tatanggapin ng administrasyon ni Marcos Jr.? Mukhang patindi na ng patindi ang labanan ng mga interes, mga kabunyog. Isang bagay lang ang sigurado, tayong mga Pilipino ang dapat makinabang, hindi ang mga oligarko. At yan po ang ating balita ngayon, mga kabunyog. Mabuhay po tayo, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.